Sama tayong magiging tarakili. Nakiusap si Senador Ronald Bato de la Rosa na isailalim siya sa kustudiya ng Philippine National Police o PNP. Ayon po kay Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, sinabi ito ni de la Rosa na makausap sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates at DILG Secretary John Vic Remulla. Habang nasa Senado pa ang senador. Sa pagkakakilalaan niya ni Aplasca sa senador, mukhang seryoso raw ang pakiusap ni de la Rosa. Ito, sasabihin ko na si Senator Bato, with what happened po, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Remulla, kay GPNP, nag-offer po siya kay GPNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP. Ang sagot kasi ni GPNP, I don't know if it's a joke. Sabi, meron naman kaming area doon siya, pero doon sa custodial facility. So medyo natawa kaming lahat, narinig ko na parang pag-aralan din ng PNP yung kanyang offer. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Nartates at Remulla. Inihain sa Senado ang isang resolusyon para imbestigahan ang barilan kagabi. Sumulat naman si Senadora Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos para tanggalin muna sa pwesto si NBI Director Melvin Matibag at 2 pang opisyal. Saksi si Joseph Moro. Nung sumiklab ang gulo sa Senado kahapon kalagitnaan ng caucus ng mga senador na hinihintay ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. At around that time, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our caucus. We heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok, tumawag yung OSAA na, "Sir, confirmed na may shooter." Sabi ni Senador Mig Subiri, majority caucus ang nangyari at hindi siya imbitado, kaya umuwi na siya matapos ma-adjourn ng sesyon. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, earlier the day po, nagsabi si SP Cayetano na mayroon pong caucus all members, ibig sabihin kasama minority. yes. Okay. Pero nagbago po ito nung bandang hapon na majority na lamang po. Ang pagkaintindi ko po, may caucus sila yung assignments po ng mga committees. Si Senador Kiko Pangilinan may meeting daw sa labas ng Senado, kaya maagang umalis. Itinanggi niya mga aligasyong natimbrehan ng mga taga-minorya na magkakagulo kaya sila maagang umalis. Si Senador Risa Ontiveros may conference daw na pupuntahan kaya lumipad na papuntang probinsya. Mapamayorya o minorya na nawagan ng investigasyon ng mga senador para hindi na maulit ang nangyari kagabi at mapanagot ang mga responsable para rito. Gate ng ilan pang mabastos sa institusyon na nangyari sa mataas na kapulungan. Naghain din ng resolusyon para sa investigasyon si Senador Bam Aquino. Sumulat naman kay Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid niyang si Senadora Amy Marcos. Gusto ng senadora na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Melvin Matibag at 2 pang opisyal ng ahensya para sa ani ay buo at walang kinikilalang investigasyon. Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Tiniyak po ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magmomosyon sa panig na mayorya para i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Lunes po ito inaasahang isasalang sa plenaryo. Saksi si Mark Salazar. Pinirmahan kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat kay House Speaker Faustino D. III na natanggap na nila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Lunes daw, uunahin saglit ng Senado ang latag ng bagong committee assignments at isasalang agad-agad sa plenaryo ang articles of impeachment. Ituan niya yung sinasabi ng saligang batas na trial by the Senate shall forthwith proceed. May motion to convene. Ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court, and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba,
aandar na yung process. I'll brief you more about the process later on. Kagabi na i-transmit sa Senado ang 27 kopya ng Articles of Impeachment sa gitna ng lockdown at gulo roon. Mabilis itong na-turn over ng Secretary General ng Kamara sa Secretary ng Senado. Kasama sa mga ipinasa ang sealed box na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte na hindi na nabuksan sa House Justice Committee. Pagtitiyak ni Cayetano na pagkasunduan ng bagong mayorya na walang magmumosyon para i-dismiss ito. So far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Everyone, I can tell you kung ano na pag-usapan, and everyone said we should have the trial, and there's no, walang isa man nagsabing hindi mag-trial. Sa ngayon, hindi pa sigurado kung kailan ang trial proper. Ilalatag pa ang calendar at ang diskarte kung papaano mapapabilis ang trial, kabilang ang posibleng pag-extend ng workday. Sinabi naman ni Cayetano na malaki ang tiwala niya sa mayorya sa gitna ng aniyay mga hakbang umano para magpalit ng liderato sa Senado. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, But your 13 is solid. you're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tatlong magkakaanak ang patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Navotas City. At kabilang po sa nasawi ang isang buntis at bata. Saksi si Von Aquino. Naglalagablag na apoy ang gumising sa mga taga El Santos Street, Barangay Tango, South Navotas City, pasado 3:00 na madaling araw. Pati ang poste ng kuryente na may mga kontador at sala-salabat na kable, nilamon din ang apoy. Sa kasawiang palad, natrap sa loob ng nasunog na bahay ang 45 years old na ginang, kanyang 9 na taong gulang na anak at 20 anyos na buntis na anak. 3 naman ang sugatan na nagtamo ng lapnos at paso na dinala sa ospital. Nung lumabas na po kami dito, nakita na po namin yung apoy dito. Ang super laki na po talaga ng sunog. Yung tupok po ng apoy, nasa kanila na po. Baka mamaya na-shoot na po sila sa usok. Kaya po hindi na sila kalabas. Ayon sa Navotas BFP, tinatayang 10 bahay ang nasunog at 20 pamilya ang nasunugan. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at tuluyang naapula 6:57 na ng umaga. Ang ilang residente, sinusubukang isalba ang mga gamit na pwede pang pakinabangan. Mga bandang 3:00, ma'am. Malaki na yung usok tsaka yung apoy, ma'am. Tsaka wala na kaming nakuha, ma'am, talaga. Sana mabigyan kami ng damit or kahit mga pangkain man lang, ma'am. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 70,000 pesos ang halaga ng pinsala. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Isa naman ang kumpirmadong nasawi sa sunog sa isang residential area sa East Riverside, Barangay Paltok sa Quezon City, 9:00 ng umaga. Ayon sa BFP, bumalik lamang ang 15 anyos na lalaking biktima sa nasusunog nilang bahay, pero lumaki pa ang apoy at hindi na siya nakalabas ng bahay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Isinisi ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga nangyayaring kaguluhan sa Senado. Ang buwelta naman ng palasyo, ang kailangan ng bayan ay public servant na nagsaserbisyo at hindi gumagawa ng intriga at fake news. Ating saksihan. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. Ganyan para kay Vice President Sara Duterte ang nangyari kagabi sa Senado. Kung saan may umalingaw pang mga putok ng baril. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Alam na rin anya ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nangyari dahil may telebisyon sa kulungan. Apparently, nakita niya pala sa balita, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. 3 araw na nagkukubli sa Senado si De La Rosa matapos isa publiko ang hinaharap niyang arrest warrant. Tinangka pero bigo siyang maaresto nitong Lunes. Inihambing ito ng bise sa pag-aresto sa kanyang ama. Hindi yon surrender.
Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan, di siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas. Sa halip anya na unahin ng politika, dapat daw bigyang prioridad ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Nagbabala ang bise sa posibleng charter change para mapalawig ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sunod niyan ay charter change. Sa bago niyang interview, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang mga sinabi ni Vice President Duterte tungkol sa Pangulo at sa mga nangyari sa Senado. Ayon kay Castro, mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga ito. Ang kailangan anya ng bayan at ng taong bayan ay ang public servant na nagseserbisyo at hindi yung alam lang daw ay gumawa ng intriga at fake news. Ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na magkasama sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla paglabas ng Senado kanina madaling araw. Ang kampo naman ni de la Rosa muling humiling ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema. Saksi si Ian Cruz. Bago sumiklab ang gulo sa Senado pasado alas 7 kagabi, huling nakita ng media si Senador Ronald Bato de la Rosa pasakay ng elevator sa second floor kasama si Senador Robin Padilla. Nang humupa ang gulo, dumating sa Senado si Interior Secretary John Vic Remulla at nakipagpulong sa mga senador. Bago mag-alas 10 ng gabi, humarap sa media si Remulla at sinabing nasa gusali pa si De La Rosa. Bato and Senator Robin Padilla are upstairs. Yes, also here. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. Pasado hating gabi, nag-post sa social media ang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion. Mga litrato at video ito kasama si De La Rosa, Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Tinitingnan nila ang mga lugar na pinangyarihan ng gulo. Hindi, nandyan siya hanggang ngayon. Pinakita ko nga sa inyo eh. Oo. Eto nga eh. O yan o, 12:13 a.m. O yan o. Video, yan yung area ng putukan. Yan. Yan. Maybe 1 a.m. or something, I was still here. Nandyan pa naman siya. Pero kaninang umaga, umugong ang balitang wala na sa Senado si De La Rosa nang tanungin ang kanyang mga abogado. Attorney-client privilege po. We cannot disclose anything about Senator Bato now. No comment. We have to invoke our confidentiality. Pasado alas 3 ng hapon, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na sa Senado si De La Rosa. Pero giit niya, hindi tumakas si De La Rosa dahil wala namang warrant of arrest at hindi siya nakadetine. Pero wala na siya sa protective custody ng Senado, ngayong wala na siya sa gusali. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated. Batay sa resulta ng investigasyon sa mga pangyayari kagabi, ayon sa isang source, nakaalis ng Senado si De La Rosa bandang alas 2:30 kaninang madaling araw. Kasama niyang lumabas sa Senado si Senador Robin Padilla, bagay na kinumpirma ni Aplasca sa panayam sa kanya kanina ng 24 oras. Sabi lang namin na after po na nakaalis sila, na kasama po niya si Senator Robin Padilla na sumakay na sasakyan at lumabas po sa premises ng Senado. Ayon sa source, patay sa report,
nakasaad na kasama pa raw ni De La Rosa sa kanyang opisina sa 5th floor sina Senador Padilla at si Aplasca. Naunang lumabas si Padilla ng opisina at sinundan ni Aplasca bandang 2:20 ng madaling araw. Nakasalubong pa raw ni Aplasca ang isang opisyal ng PNP at sinabing matutulog na raw si Senador Bato. Nagpaalam daw si De La Rosa na pupunta lang sa comfort room pero nalaman ng security niya na sa fire exit ito nagpunta at pababa na sa basement. Nakita pa raw ng security si De La Rosa sa 4th floor kasama na si Padilla. Pagdating sa basement, sinubukan daw silang pigilan ng 2 tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA pero hindi nagpapigil ang 2 senador. Sa isang araw po, binibisita ko po ng ilang beses si General Bato sa kanyang opisina. So, regular po yung aking pagbisita kay General Bato. Pero sa aming pag-uusap, hanggang 1 o'clock po ng umaga, ang pinakahuling bisita ko kay General Bato, wala naman po siyang sinasabi na aalis sa Senado. Sa official log-in and out ng Senado na ibinahagi ng isang source sa GMA News, makikitang nag-out si Padilla ng 2:35 a.m. Pero walang log-out si Senador De La Rosa. Sabi sa report, si Padilla ang nagmaneho ng puting SUV palabas ng basement. May sakay raw itong isang babae. Nasaan na nga ba si Senador Bato de la Rosa? Hindi pa malinaw ngayon kung babalik muli siya sa Senado. Nitong Lunes lang siya muling pumasok sa Senado matapos ang 6 na buwang pagtatago. Sa website ng ICC, nakalista si De La Rosa bilang defendant sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At large ang nakalagay sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng naging papel niya sa umano'y mga pagpatay sa kasagsagan ng war on drugs noong siya'y PNP chief. Nauna nang kinumpirma ng ICC na naglabas nga sila ng warrant of arrest laban kay Bato. Kinukwestiyon ng kanyang kampo ang legalidad nito. Kanina, muling naghain ang kanilang kampo sa Korte Suprema ng urgent pleading na may kasamang reiterative prayer para sa agarang pag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO, status quo ante order at iba pang injunctive reliefs. Kabilang sa kanilang hiling ay pigilan ang anumang hakbang na may kaugnayan sa pag-aresto, pagdetine o pagtanggal sa sino mang nakaupong senador nang walang valid na warrant. Nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po? Sa 5 sinabi ni Director, 6 ang mali. The Director seems to be lying to someone. So ayusin niya muna sarili niya. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ilang oras po nagka-brownout sa ilang bahagi ng bansa dahil sa nasirang transmission line at pumalyang mga planta. Saksi, si Maki Pulido. Walang kuryente kaya wala kahit bentilador ang mga taga-barangay Silangan, Quezon City kahapon. Ngawit na sila sa kapapaypay sa labas ng kanilang mga bahay. Bawas kita naman sa car wash na ito dahil hindi gumagana ang pressurized washer nila. Hanggang kanina may abiso ng mga posibleng brownout sa Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, posible yan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa bahagi ng Metro Manila, Batangas, Baguio City, Benguet, Pangasinan, Ilocos Norte, Isabela at Cagayan. May hiwalay na abiso ang Meralco na posibleng brownout mula alas 4 ng hapon kanina hanggang alas 10 ng gabi mamaya sa customers nila sa bahagi ng Cavite, Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan at Quezon Province. Nasa website ng Meralco ang mga apektadong barangay. Ayon sa Department of Energy o DOE, nag-trip kahapon ang 2 malaking transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Dahil dyan, hindi makapagbato ng kuryente ang Ilihan Power Plant sa Batangas, kaya nag-shutdown muna. Kahit naayos na ang transmission line, inaabot talaga ng ilang oras bago mabuhay ang shutdown na power plant, kaya may banta pa rin ng brownout. Yung pong ating excellent energy resources ay nangangailangan ng hanggang 4 na oras bago makapag-start up at makapag-load. May bigay po yung kanilang total capacity. Samantalang ang Ilihan Power Plant po ay nangangailangan ng halos 10 oras bago po makabalik sa serbisyo.
Ikalawang araw na rin ng brownout sa maraming lugar sa Visayas. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 mamayang gabi ang posibleng brownout sa ilang bahagi ng Cebu, Negros, Aklan, Antique, Capiz, Leyte, Iloilo, Guimaras, Biliran, Samar at Bohol. Sa Visayas, 3 malalaking planta naman ang pumalya kaya may banta ng brownout. Magkasabay na po na tumaas ang ating konsumo ng kuryente, yung ating demand, dahil may kainitan po ang ating panahon. Pero hindi pa po nakabalik yung mga planta, kung kaya patuloy po yung naging yellow and red alert po sa Visayas. Inatasan naman ng Energy Regulatory Commission ng NGCP na magsumite ng ulat sa mga pinagmulan ng problema at ano na ang mga hakbang na ginawa para bumalik sa normal ang sitwasyon. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Muli pong bumagsak sa pinakamababang level sa kasaysayan ang piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 61 pesos and 64 centavos ngayong araw. Mas mababa po ito sa dating all-time closing low na 61 pesos at 567 centavos noong April 29. Kaway-kaway! Kinaliwan po ng mga netizen ang isang bagong engineer na panayang kaway sa tuwing mahahagip siya ng kamera. Nangyari po yan sa oath-taking ceremony sa isang convention center sa Pasay. Ang kwento ni Hughes Cooper Mark, natuwa lang sila sa reaksyon ng iba pa nilang kasama sa oath-taking kaya naisipan nilang i-upload online at hindi rin nila inaasahang magva-viral ito. Tila doble tuloy ang natanggap na pagkilala ni Kuya, ang pagiging bagong engineer at ang pagiging crowd favorite. Sa kasagsagan ng gulo kagabi, 32 bala ang pinaputok sa Senado batay po sa investigasyon. Itinanggi po ni Senate President Alan Peter Cayetano na staged o planado ang nangyari. Saksi si Marisol Abduraman. Bago mag-alas 7 ng gabi kagabi, namataan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nagsusuot ng bulletproof vest. May aarestuhin anya sila pero hindi niya pinangalanan kung sino. We're going to arrest somebody. Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. Pasado alas 7 ng gabi, may narinig na tunog ng tila nagbabarena sa isang pinto sa Senado na patago sa GSIS. May ginagawa lang na maintenance ang GSIS ngayon. It's not part of any security. Okay, so hindi kinakailangan na magdagdag ng puwersa o harakal, walang kailangan. Wala. At paano po nyo ito nasigurado sa Engineer Daniel Esteban, sir? Sino kausap? May counterpart ako sa GSIS eh. Nakuhanan ng GMA News ang pagdidrill sa bahagi ng GSIS building. May mga kasama ang mga lalaking nagdidrill, kabilang ang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Pasado alas 7:40, nagtungo si Aplasca kasama ang ilang tauhan ng OSAA, Philippine Marines at pulis sa isang hallway ng Senado na papunta sa direksyon ng GSIS. Sinundan namin si General Aplasca, so pinatigil kami sa hallway. Hanggang sa narinig pa rin putok ng baril! May baril! Nimpa! Tago! Nimpa! Tago! umalingaw na ang mga putok ng baril. Nagsakbo kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na pangakos. Sa gitna ng putukan at takbuhan, pinatay ang mga ilaw at pinaalis sa lugar ang mga taga-media. Hanggang sa muli magkaroon ng sunod-sunod na putok ng baril. Sa compound ng GSIS, kanya-kanya ring cover ang mga taga-NBI. Nung una, di pa tukoy kung sino ang nagpaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado.
Gumanti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente, pero di ito naging madali. And we're having a meeting. Bandang alas 8 ng gabi, nag-live stream si Senate President Alan Peter Cayetano. Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Kasama niya roon ang ilang kapwa miyembro ng Senate Majority hanggang sa humupa na ang gulo. At dumating sa Senado, sina DILG Secretary John V. Cremulya at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ang tensyong naganap sa mataas na kapulungan kahapon. Bakas pa ng unang masilip ng ilang senador na nasa loob pa ng Senado matapos humupa ang gulo. Ngayon, natakpan na ang mga salaming na butas ng mga bala at nakasarado na rin ang pinto ng fire exit kung saan narinig ang mga putok ng baril. Makikita ang itsura ng labas nito na sinasabing konektado sa bahagi ng gusali na ginagamit ng GSIS. Sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 6 ng gabi sa GSIS building. Parehong gusali kung nasaan ang Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang mga tauhang ito ng NBI, ang mga nakita sa video ng GMA News na may binabarena ng pintuan. Paliwanag ng NBI, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms ang mga taga-NBI, agad umuno silang nagbihis ng pangbakbakan at nang kumprontahin ang NBI agent, dito na nagkaputukan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po naman po yung Mel. No? Yes. Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operation. Nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay sinalenge po namin siya. Sinalenge po kung sino sila, sumugot naman na NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba niyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Hindi tinukoy kung sino ang NBI agent na nagpaputok, pero isa umunong NBI volunteer ang inaresto. Base po sa atin dito sa ating initial report, ma'am, siya po ay nakuhaan na unidentified pa po, ma'am, kung anong firearm means, ma'am. Waiting pa po tayo sa result po ng SOCO. Nanindigan ang kanyang asawa na walang kinalaman ang volunteer sa putukan sa Senado. Wala pong kasalanan ng asawa ko, wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo, tulungan niyo po asawa ko, huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Ayon sa kanyang abogado, volunteer lang siya at hindi regular na empleyado. Siya po ay driver nga daw talaga. Isa po sa mga agent doon ng NBI. So, yun po, siya ay non-operational. Hindi rin anya sa Senado na arrest ang volunteer, kundi sa bahagi ng GSIS na katabi ng Senate office. Hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No?
Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Nauna nang sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ito totoo. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Tumanggi magsalita ang arestado pero ayon sa kanyang abogado, Wala po siyang sinabing ganun. Hindi siya operatiba, so hindi rin po siya looped in sa mga ganyang bagay kung ano talaga yung instructions. PNP ang mangunguna sa investigasyon tungkol sa nangyaring gulo sa Senado, kasama sa aalamin kung sino-sino ang mga gumamit ng baril. Nasa 10 ang hinihinalang sangkot sa putukan. Isasalang sila ng PNP sa paraffin test. Ibabalested test naman ang kanilang mga baril. Ipinakuha na rin ang mga CCTV footage sa loob at labas ng Senado. As much as the Philippine National Police po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga aligasyon na baka stage o gawa-gawa at diversionary tactic lang ang kaguluhan. Ito ay sa harap ng mga report na pagkatapos ng kaguluhan, nakalabas ng Senado si De La Rosa pasado alas 2 ng madaling araw. Kasama po lahat ng anggulo ng mga natatanggap po ng Philippine National Police po. Nang tanungin kaugnay nito si Cayetano, I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! Git ni Cayetano, hindi stage o planado ang insidente, gaya ng duda ng ilan. There's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo, diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito lalong dumami yung police. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. 32 bala ang pinaputok kagabi. Ayon yan sa dokumentong nakuha ng GMA News na batay sa investigasyon ng naganap kagabi. Mahigit 20 bala ang pinaputok ng hanay ng Senate Security. May report na rin nakuha si Senate President Alan Peter Cayetano na nagsabing unang nagpaputok si Aplasca, pero ang tanging inamin pa lang ni Aplasca. Sa ere o ano? 5 naman ay mula sa NBI na nasa bahagi ng GSIS office na kadikit ng Senado. Ang kuha ng mga CCTV, hindi pa isinasa publiko pero na-turn over na raw at nire-review ng Philippine National Police o PNP. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ikinadismaya na ilang kaanak ng mga sinasabing biktima ng EJK ang nangyaring gulok kagabi sa Senado at ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa. Saksi, si Jamie Santos. Matinding pagkadismaya at galit ang ipinahayag ng ilang kaanak na mga biktima ng umano'y EJK kaugnay sa nangyari sa Senado kahapon. Ayon sa kanila, matagal na nilang hinihintay ang pag-usad ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, kung saan si Senador Ronald Bato de la Rosa ay idinawit ng International Criminal Court o ICC bilang isa sa mga indirect co-perpetrator sa war on drugs. Para sa mga pamilya, mas lalo umanong tumindi ang kanilang pangamba at pagkadismaya kasunod ng mga pangyayari sa Senado at pag-alis ni De La Rosa. Hawak na raw kasi nila, bakit nakawala pa? Talagang nakakagalit, no? Kasi talagang ang tagal na namin hinihintay na mahuli si Bato dahil matagal na namin gustong kamtin ang hustisya na sa mga kagagawan nila namatay ang aming mga pamilya. Sana hindi na nila pinaabot pa ng ganitong. Panawagan naman ni Randy De Los Santos, tiyuhin ni Kian De Los Santos sa Senado na manatiling igalang ang umiiral na batas at proseso kaugnay ng ICC warrant laban sa senador. Ayon sa kanya, ang ICC warrant ay bahagi ng proseso at hindi pa hatol.
kaya't nararapat itong harapin sa tamang paraan ng mga inaakusahan. Dapat po siguro na kapwa natin galangin ang batas. International man ito o lokal. Kami ho ay ordinaryong Pilipino lang. Pero kami ho ay patuloy na humihingi ng tulong sa Senado ho, lalo na sa bagong liderato. Dati nang itinanggi ni De La Rosa ang mga ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng Davao Police at nang maging PNP Chief. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Arestado magkapatid na suspect sa pagpatay sa caretaker ng isang moske sa Pasig noong 2023. Ayon sa pulisya, nadamay lang ang biktima nang awatin niya ang magkapatid na suspect pati ang nakaalitan nila sa kalsada. At matapos ang 3 taon, natuntun at naaresto ng otoridad ang mga suspect sa Northern Samar. Wala silang pahayag. Mapapanood po sa top-rating GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine ang Aces of P-Pop, ang BGYO. Excited na raw ang BGYO sa kanilang acting debut bilang grupo. Natural at wala raw sila masyadong adjustment sa set dahil gaganap sila mismo bilang kanilang grupo. Relate raw sila sa storya ng musical drama series. Tampok dito ang mga pinagdaraan ng hirap at sakripisyo ng mga P-pop group bago maabot ang kanilang pangarap. Magkahalong excitement at pressure naman ang nararamdaman ng miyembro nilang si JL sa kanyang pagbabalik sa The Clash. Hindi bilang clasher, kundi bilang isa sa Clash panel. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!